Isa sa pinagdiriwang ngayong buwan ng Mayo ay ang Ocean Month na kung saan isa sa hangarin ng Department of Environmental and Natural Resources or DNR ay maprotektahan ang ating mangroves o kilala sa Tagalog na bakawan. Ano-ano nga ba ang mga kahalaga nito lalo na tuwing dumarating ang kalamidad na tulad ng malalakas na bagyo? This morning po, para sa ating ikonsulta mo ay makakasama natin si Ms. Drusilla Esther Bayate, ang Regional Director ng DFAR, upang alamin ang mga lagay or bagay na may kaugnayan sa ating Ocean Month celebration. Para po sa may mga gustong ikonsulta, ipadala po ito sa aming text line at social media accounts na makikita sa inyong TV screen. You know, bago. Yan. Good morning! Good morning, ma'am! Good morning! Welcome to Good Morning, Kuya. Oh, ma'am, ano po ba ang nadudulot na maganda ng mga bakawan o mga mangroves? Tsaka bakit po BFAR ang isa sa mga ahensya na nagsusulong nito? Una sa lahat, yung May has been declared by Presidential Proclamation 57 na every year isa-celebrate natin ang month of May as month of the ocean. And isa sa mga directive doon ay yung mga ahensya ng gobyerno na have mandates on the management, conservation, protection of the Philippine coastal and ocean resources, mag-highlight ng mga activities for conservation po and management nito. Nitong agencies pala na directed or nagpo-focus dito ay ang DA through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at saka Department of Environment and Natural Resources. At we are engaging and nagko-coordinate sa mga state colleges and universities, sa mga stakeholders, sa mga fisherfolk, sa mga LGU, and celebrating this month with various activities. Kami naman sa Bureau of Fisheries, yung aming pinopromote ngayon, yung Philippine National Aquasilvi Culture Program po. Na this, we promote yung mangrove-friendly aquaculture. Yung aquasilviculture po is a way of raising fish or shrimp or crabs without cutting trees po, mangrove trees. So, ang may mga component kami nito. Isa is mangrove rehabilitation. We have targeted 100 million mangrove propagules for planting. And ito, we have partnered with CHED, Commission on Higher Education. Nagkaroon kami ng Memorandum of Agreement noong December 2011 at we have engaged the state colleges and universities po. And dito, nagpartner kami sa kanila. And the second po is nagpo-put up po kami ng community-based hatcheries. Wherein yung mga gravid natin na mga isda, doon natin pinapapanganak. Tapos yung seedlings noon, yun ang gagamitin sa aquasilviculture natin. Na-engage natin yung fisherfolk, the community, and the students. Yung isa namang component po, yung engage natin yung fisherfolk natin to collect, nurture, and plant mangrove propagules. At dito, nagbibigay tayo ng incentive. Pag nakakolekt sila, binabayaran sila ng 1 pesos 50 centavos. Pag pinapalaki nila at tinanim, binabayaran sila ng 2 pesos. Wow! Tapos, pag full grown na siya, after 6 months at nabuhay, dadagdagan nyo ng 250. So, as of today, mga 31 million na po all over the country ang natanim. So, sa isang mangrove, ma'am, pwede kang makakolekta ng 550 pesos. 6 po. 6 pesos lahat. Mali ang math ko pala. 6 po lahat. 6 pesos. So, ang dami no. Kunwari, magtanim ka ng 100 mangrove. So, kasi in the mangrove forest, nakita nyo naman, may mga propagules naman doon. So, all they do is collect. At saka yung iba namang fisherfolk natin na organized, gumagawa sila ng nursery para may livelihood sila. And because this is very long term, kaya we ask them to partner with the state colleges and universities na
magpapalaki sila doon ng mud crab, alimango, or whatever. Kasi hindi naman sila mabuhay sa ganun lang. Correct. So may additional silang livelihood habang inaantay nilang lumalaki. Win-win situation to sa lahat. Ano? Kasi nakakatulong ka na sa kalikasan natin. At the same time, meron ka pang livelihood para sa pamilya mo and everything. Ano. Ma'am, aside from sa mga nabanggit niyo po, ano pa po yung mga kahalagahan ng mangroves dito po sa ating We kalikasan? encourage kasi na i-restore natin yung ating degraded mangrove forest. Kasi several authors nagsabi na noong 1918, mga 500,000 hectares yung mangrove forest ng Philippines. Pero sa ngayon, yung last data natin, 1995, 117,000 hectares na lang natira. And this is because na kinakat natin yung iba, ginagawang kahoy. Kasi the community now is malaki yung population sa coastal community. So iba ginagawang charcoal, ganon, cutting. Ang iba kiniklear for fish pond, mga ganon. So we do not allow it anymore. So yung nasa restoration phase tayo ngayon. And alam natin na mangroves serve a lot of function. Nagtutulong yan sa protection ng coast natin. So, tutulong siya by yung land natin, accretion, hindi ma-erode yung coast. And second, pinapareduce niya yung wave and storm energy pagpapunta sa land. So, pag nagbangga ng mangrove, yung malalaking waves, nafi-fizzle out yung energy niya. So, hindi masisira at madagdagan yung erosion sa coast. And it's also home to a lot of larvae of our shrimps, crabs, and fish. It's a nursery area for them. So, isa yun sa mga malaking function ng mangrove. It serves as a shelter for fish larvae and crabs and mollusks. Ma'am, doon sa coastline po ng, ng Tacloban, sabi nila kasama sa rehabilitation plan ay magtanim doon ng mangroves. Yeah. Kasama rin po ba kayo, ma'am, doon sa effort na yon ng ating gobyerno? Yeah, oo. Nag-target tayo doon. Malaki. Malaki rin po. Oo, malaki. Although na yung mangrove in the country, malawak talaga yung mangrove in those areas. Pero may mga na-damage konti, so i-restore rin. Filter din daw ang mangroves. Yes, ma'am. yes. It is also a filter and it is responsible for the clarity rin ng tubig. That's true. Kasi meron tayong mga runoff from land, no, pag-ulan, and then yung tubig from land will go to the sea. So minsan may dala yan ng mga silt galing sa taas. So parang yes, it serves as a filter, itatrap niya yon. By the time dumating yun sa level na sa ibaba, sa seagrass or sa coral reef, medyo malinis na yung tubig. Ma'am, ano-ano pa po ba mga aktibidades po natin, mga campaign para pumapalaganap po yung pagtatanim ng mangroves sa Pilipinas? Yes, aside from sa Fox, dahil nag-partner tayo sa CHED, we engage also the students. So marami sila, no? And then hina-highlight po namin kasi yung month of May rin is Farmers and Fisher Folk Month rin. So dalawa ang sineselebrate ng Bureau of Fisheries. And dito naman sa Farmers and Fisher Folk Month, may program kami ng mga magigisdang director. So ang ginagawa namin yung mga fisher folk namin na organized and members of the fisher folk associations all over the country, nagse-select sila at sa regional offices may umuupo na symbolic na mangingisdang director. Tapos yung regional director naman ng BFAR, pinapa-immerse sila sa community on May habang ino-orient namin ng how the government and the bureaucracy function during May para maintindihan nila how we function and paano namin dinidischarge yung mga programa namin. Ma'am, yung activities nyo hanggang May lang po ba yun? O pwede pa rin po kami sumali sa pagtatanim ng mangrove? Year-round po yun. Year-round. So, paano kami sasali, ma'am, kung kumari? Of course, we welcome you. We will coordinate with you how you will engage and join us.
Kasi marami na rin pong stakeholders at associations ang nagsasali. And you will have your target site kung saan yung balak na magtanim. Yung area natin para hindi Ma'am, naman tanong ko, yung sa Pasig River ba, pwede may pag-asa pa bang lagyan ng mangrove doon? Sisikip. Para yung ferry doon sa gitna. Wala na po yun. Ewan ko lang. Kasi malawak kasi yun eh. At saka malaking network kasi yun eh. Oo. Sana magkaroon din ng maraming associations. Diba usong-uso ang tree planting? Remember, Attorney Reg, nag-anniversary ang grupong ang dating daan ni Brother Eli Soriano kung saan nag-tree planting kami worldwide at kasama po ang pagtatanim ng mangroves dun sa project na yun. Sana mas marami pa ang gumawa nun, ano? Para Ulitin mas lalong natin yan. matulungan. Kasi 10 years Ulitin ng na UNTV natin, at ngayon oo. ay... Yan, pag-anniversary. meron tayong mga 10 advokasya. Yes. Submit. Alright. Any message po na you would like to impart sa mga viewers natin about mangroves? Yes, I encourage you na magsali kayo sa aming proyekto. If you're interested, especially our stakeholders, yung mga mangingisda, at saka yung mga students natin, especially in the coastal communities, para matulungan nyo kami na ma-rehabilitate natin, ma-restore ang ating mga mangrove forest. Magandang umaga po sa lahat. Ayun. Very well said. Maraming salamat po, Ms. Lucila Esther Bayate. Siya po ay Regional Director ng DFAR.